Another day, another vlog mga katek. So magandang araw sa inyo. Ang trabaho natin ngayon ay papalit tayo ng oil filter ng chiller. So itong chiller na to ay hindi ito naka-service. So standby ito ngayon. Patay, off. So ito yung filter, nasa box. Yan ang ipapalit natin. Wala ko na yung mga gamit. So tulad ng dati ay sarado muna tayo ng mga valve. Kung anong mga valve dyan na dapat isara ay dapat isarado muna bago magbaklas. So 4 lang naman na valve dito ang dapat na isara mga katek. 1, 2, 3 at pang-4 itong sa ilalim. So 3 malaki at 1 maliit na valve. So kailangan saradong-sarado yan mga katek. So wala dapat passing na refrigerant dyan. So after sarado ng mga valve, so meron pa yan natitirang refrigerant sa loob ng filter, sa pipe nya. So kailangan muna natin itong pasingawin o i-release ang natitirang refrigerant sa loob ng filter. So gamit itong striker or 55 na yabe. So ayan, gagamitan natin ng mahabang tubo o kaya martilyo para ma-open natin to kasi sobrang higpit to mga katek. Hindi kaya to ng kamay-kamay lang. So ito yung sa action. Ito yung chiller natin. Ayan. Ito siya. Ang view ito, kabila na to eh. Sa kabilang chiller yan. So ito siya. Ito yung compressor nya. Ayan, compressor. So nabuksan na namin mga katek at ito yung tsura ng loob ng oil filter. So bumubula-bula pa ng kaunti yung oil natin na natitira dyan kasi gawa ng nahalo yung refrigerant sa oil natin. So ito yung oil filter nya mga katek. So medyo maitim-itim na. So kailangan ng palitan at nasa tamang running hours na rin siya na due date na para palitan na oil filter. So ito yung motor ng oil. Ayan, may discharge at suction. So siya yung nagsusupply sa compressor natin ng chiller. Ito yung receiver nya, yung tangke oil. Ayan. Ayan, sinusupplyan niya itong compressor natin para hindi mag-running dry. So, ito na yung filter natin mga katek at natanggal na natin. Ayan. So, tumutulo pa yung oil at dine-drain muna para hindi kumalat. So kailangan mga katek pagka magtrabaho kayo sa ganito, naka-ready na yung timba at mga basahan nyo para in case may kumalat na oil ay ma-absorb kagad ng mga basahan. So obligadong may basahan talaga kasi pamunas na rin. So ito may o-ring siya. Ayan, tinanggal ko na yung o-ring niya at ito yung pamalit natin, bagong-bago, nasa box pa. So ito yung bagong filter. Ayan, sobrang linis, makinis. Ayan, papalitan natin to. Ito yung sasalpak natin dyan. So eto na, isalpak ko na siya. Kailangan mo lang tanggalin tong pin at may nut. Tatanggal mo na ang oil filter. So kailangan pala i-drain muna tong tangke para malinis ang loob, mapunasan. Pati yung cap, meron din yan o-ring na malaki. Kailangan palitan din yung o-ring na yan. So
pinalitan ko na siya that time para dire-diretso na. So sasalpak na lang to mga katek, tatakpan, hihigpitan at ibabacuum na. So dapat ito mga katek ay sobrang kailangan higpit na higpit to mga katek. So dapat walang leaking. Sarado na natin to para mabacuum na. So nag-vacuum na kami, 30 minutes na siyang nagbabacuum. So ito, nandito si Junior na naman para i-double check ang ating trabaho. Ayan, siya na ang nagsara ng manifold gauge natin. So ito, i-release na, bubuksan na ang mga valve. At nandito naman si ako, nakaabang na para i-leak test natin yung gawa natin. Ayan, open na siya. Siyempre, kada trabaho, kada may valvula, kailangan talagang i-leak test yan para sure ball na wala talagang leak. So itong detector natin ay magandang klase to. So pagka nakaamoy ito ng refrigerant ay iingay ito. So kahit ilang ppm dyan na refrigerant leak, so kaya niyang pasahin. So itong trinabaho namin mga katek na magpalit ng oil filter ay madali lang siya kapag walang naging problema. So may mga tendency kasi i-encounter namin na ang ibang valve ay may passing. So nakikita namin sa manifold gauge kung may passing siya kasi hindi bumababa yung manifold gauge namin, yung meter sa gauge mismo. So ibig sabihin hindi ka pwedeng magpaklas ng oil filter or ng filter dryer kapag may passing na refrigerant. So ibig sabihin positive na may sira na valvula, na valve. So kapag ganyan, ini-inform namin yung AC engineer namin. So yung chief AC engineer namin, ini-inform namin para siya na ang mag-desisyon kung ano ba talaga ang dapat na gawin. So hindi kami basta-basta na dapat tira lang ng tira. So kailangan impormado ang chief namin. So siya na ang bahalang mag-decide kung diretso ang trabaho or hindi muna. So nasa kanya ang decision. So itong vlog na mga ginagawa ko ay para ito sa mga aspiring na gustong maging HVAC technician sa barko o kaya sa land base. So magagamit nyo to. So panoorin nyo tong mga ina-upload ko at sigurado meron kayong makukuhang ideya kahit papano dito sa mga ina-upload ko. Diba? So paano mga katek, hanggang dito na lang tong video na to. At maraming salamat sa panonood, kahit konti lang, okay lang, at least may nanonood. So maraming salamat sa inyo. At kita na lang ulit tayo sa susunod na video na gagawin ko. At salamat, paalam.